Mga kaermitanyo, narito na po ang kadugtong ng ating kwento. Simulan na natin. Ang akala niya wala na ang ganung uri niyang mga manok, pero sinabi ng mga tauhan niya na napabilang ito sa mga tandang ni Danilo na nakabukod ng pwesto. Pagkakita niya sa napakaluma niyang mga linyada, agad naman siyang nabuhaya ng loob. Hay nako, akala ko wala ka na. Kailan nga ba ang huli nating laban? Matagal na rin ha. Sa darating na fiesta sa atin, masusubukan ko na naman ang tibay mo. Alimbuyugin. Wika ni Noli sa kanyang sarili habang hinimas-himas nito ang manok na nakaupo sa ilalim ng puno. Maya-maya pa, lumapit naman sa kanyang kinaroroonan sila Guyo at Mang Carpio na may dala-dalang tuba at pulutan. Habang nag-iinuman sila, nabanggit naman ni Guyo ang patungkol sa magaganap na malaking pasabong sa bayan ng kanilang lugar. Alam mo ba, Kanoli, may magaganap na derby sa makalawang buwan sa bayan. At hindi lang ito basta-bastang labanan. Dahil ang sino mang makakuha ng nasabing kampyonato, mag-uwi ng malaking halaga. Yun kung naugnay ang laban mo sa mabilisang pagkitil ng buhay sa laban. Nang marinig ito ni Noli, bumalik naman sa kanyang alaala ang nawasak niyang manukan sa baryo ng Lawisan. Kung di sana nasira ang pinundar ko sa baryo, sana hindi tayo mahirapang sumali sa laban na yan. Sagot niya kay Guyo. Porke ba wala na yung pangalawang henerasyon ng mga palahi ni Omar? Panghinaan ka na. Sa ngayon, mas magandang panindigan mo muna ang lahing hawak mo ngayon. Di naman yan kagandahan gaya ng mga manok sa panan. Masisigurado ko namang mananalo tayo. At isa pa, may natira naman sa mga palahi ni Omar nandito, di ba? Yun nga lang mas matatanda na. Mahirapan tayong makakuha ng palahi dyan. Wika ni Guyo. Matapos marinig ni Noli ang mga sinabi ng kaibigan niya, doon niya napag-isip-isip na ano kaya ang ipagsanipwersa niya ang dugo ng mga alaga niya doon sa mga manok ng mga Amerikano o yung galing kila Omar. Masaya silang nag-inuman ng araw na yon at na para bang walang nangyaring kakaiba. Hanggang sa pagsapit ng gabi, paisa-isa na silang humanap ng matutulugan. Wala namang nangyaring kakaiba ng gabing yon, kung kaya't nakapagpahinga sila ng mas maayos. Pagsapit ng 7:00 ng umaga, pinili na nila Nuling magpaalam na muna sa mga tauhan niya na tutungo siya sa baryo. Tumango lang naman ang mga ito dahil alam ng mga ito kung saan siya tutungo. Nang tuluyan na silang nakalabas ng bakod, agad naman nilang inihanda ang mga kabayo. Ilang minuto pa ang lumipas, muli nang nasilayan nila Noli sila Diego na sumundo sa kanila papunta sa kabilang baryo. Tayo na ho at kanina pa kayong hinihintay ng mga manggagawa. Bungad na wika ni Diego. Ganun ba? Sige, tayo na. Kasama niya noon sila Danilo at Manong Duming dahil gusto ng mga itong masilayan ang lugar na paglalagyan niya ng mga alagang manok at kung ano-ano pa. Sa pagdating nila sa baryo, bumungad lang naman sa kanila ang mga manggagawa na itatayo niyang bagong manukan. Maging sinuli noon ay hindi maiwasang magulat dahil sa bilis ng mga pangyayari.
Animoy 2 araw lang noon nung pinasimulan niya ito. At kaagad natapos ang mga bakod sa lugar. Habang patuloy siya sa pag-iikot, makikita niya ang dati niyang mga tauhan na pilit inaayos ang mga gamit na galing sa kabilang baryo. Ginawa rin niya ang lahat na makabubuti sa lugar upang hindi na ito magaya pa sa unang winasak ng mga nilalang. Habang naglalakad sila Noli at nila Mang Carpio, doon na ikwininto ng mga kasamahan ni Diego na nakaligtas sa mga kaganapan. Ayon sa mga ito, na nung mga panahong tumungo sila Noli sa Oringao, ay naging maayos at normal naman ang lahat sa pamamalakad nila sa mga tandang. Nagbago lamang ang mga kaganapan sa baryo makalipas lamang ang 3 linggo. Dahil makalipas lamang ang 3 linggo ay ang pagdating ng angkan ni Ignacio na kalaban nila sa ganong larangan. Mag-aklas sana ito ng labanan ng mga tandang kay Noli, ngunit hindi nito natuloy dahil sa wala si Noli sa baryo. Pero nang malaman ng mga itong wala si Noli sa baryo nila, doon na ito nagsimulang gumawa ng karahasan. Yung iba nilang mga alaga, harap-harapan nitong kinuha sa kanilang baryo. Hindi naman nila naagapan ang mga pangyayari dahil sa bumalik ito gabi-gabi sa baryo at may kasamang hindi pangkaraniwang na mga nilalang na triple ang dami kumpara sa kanila. Harap-harapang kinain sa kanilang harapan ang nakakaawang mga kalabaw na kanilang alaga. Kung kaya't kanilang napagdesisyon ng tumakas at antayin na lang ang pagbabalik ni Noli. Ilang beses silang nagplanong pumunta sa baryo kung nasaan ang bahay niya, ngunit hindi nila ito ginawa. Dahil maaring matuntun pa ito ng mga nilalang at ito ang isusunod ng mga nilalang na yon na naghanap kay Noli. Nang mapagdesisyon na nilang tunguhin ang pamamahay ni Noli, isang gabi, doon nga nila nakita itong si Noli sa kanilang baryo na kakarating pa lamang. Halos hindi nila nalaman noon ang kanilang sasabihin doon sa harapan ni Noli. Nang marinig ni Noli ang kwento ng dalawa, wala siyang ibang nararamdaman kundi galit at puot sa lahat ng mga nangyari. Matapos makapagkwento nila Diego at Ampong, halos wala namang nasagot si Noli dahil sa wala siyang kakayahang magsalita matapos niyang malaman ang paghihirap ng kanyang mga tauhan. Amo, wag ho niyo sanang sisihin ang inyong mga sarili. At isa pa, mahina kami. Hindi namin sila napigilan. At ang may kasalanan sa lahat ng nangyari ay si Enrico at ang tiyuhin nitong si Ignacio. Huwag niyo na hong isipin ang lahat ng yan dahil ang mahalaga, nababawi pa natin ang ibang mga hayop sa lugar. Wika ni Diego. Oo nga mo, magsisimula tayo ulit. Ang mahalaga, nalaman mo ang mga nangyari sa inyong paglalakbay. Dagdag pa ni Ampong. Hindi pa tapos ang labanan, Diego. Kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon, tutungo tayo ng Tubawon upang hanapin ang natitirang angkan ni Ignacio na gumawa ng paghasik sa mga sabungero sa lugar. Alam kong hindi titigil ang mga itong magpapahirap sa kagaya nating mga sabungero, kung kaya't mas mabuting kukunan natin sila ng kakayahan upang isasagawa ang kanilang masamang plano. Sagot naman ni Noli.
Nang marinig nila ito, Diego at Ampong, hindi nila alam ang kanilang sasabihin. Bigla kasing nagkaroon ng pagnanasa si Noli na muling sugurin ang natitirang angkan ni Enrico na nagpapabagsak sa kanyang plano. Matapos makapagsalita si Noli, agad din itong niyaya ang mga tauhan niya na magmeryenda. Pagsapit ng hapon, kinausap nila sila Manong Duming at ang dalawa niyang tauhan na sasama sa kanya sa baryo para mamili ng kailanganin nila sa bago niyang manukan. Pinalipat na rin niya ang pinagkakatiwalaan niyang si Nardo, gawa ng ito ang bihasa sa pagpapalakad ng mga gawain sa farm. Sa paglipas nila Noli sa baryo, marami silang napag-usapan tungkol sa lugar ng Tubawon. Ayon pa kay Diego, nung buhay pa ang kaanib ni Enrico, nagkaroon siya ng pagkakataon na marinig ang pinag-usapan ng iilan sa mga ito. Ang pinag-usapan noon ng mga kalalakihang kanyang pinakiramdaman ay tungkol sa baryong Tubawon at ang mga kaanib nitong mga manlalason sa mga sabungan. Kalahating aswang din umano ang mga ito, kaya wala itong mga konsensya sa mga sabungero kanilang mapagkaisahan. Ang tanging mapanganib lamang sa mga nilalang na yon ay ang napakadelikadong pamamaraan nila ng panglalason. Dahil sa kalahating aswang ang mga ito, kung kaya't nakaya nilang magtaglay ng abilidad na makapanghalina sa kanilang mga biktima. Ayon pa kay Chico, pag ang isang sabungero sa sabungan ang pakabitan nito ng lason kung saang lugar ito uwi, lahat ng mga hayop na nakatira sa lugar ay magkakaroon ng hindi pangkaraniwang sakit. Ang iba naman, kapag nahulog na ang kanilang biktima sa kanilang mga patibong, doon na mag-umpisang manlason ng mga tao. Ang iba, sa pagkakatanda ko amo, baluha ang ginagamit na lason ng angka ni Enrico. Hindi ko alam ang insaktong detalye sa gamit na yun, pero alam kong mapanganib ito para sa mga taong may taglay na aral. Kagaya ng mga sabungerong may gamit na mutya, delikado ito para sa kanila. Wika naman ng kanyang tauhan na isa sa mga utusan para sa magkagamitan ng kanilang mga manok. Hayaan na natin yan. Malalaman na lang natin kapag marating na natin ang lugar ng Tubawon. Sa pagsapit ng araw kung saan magaganap ang labanan ng mga sabungerong may agimat sa katawan, aalis tayo sa baryo natin. Magkukunyari lang tayong sabong lang ang pakay, pero sila talaga ang ating hahanapin. Dahil sa sinabi noon ni Noli, pinili ng ilan sa kanyang mga alagad na makiisa sa kanilang plano. Sa pagsapit ng gabi, pinili na nila Nuling mag-ikot sa baryo ng Altagan kung saan malapit sa kanyang manukan. Malapit lang naman ang bago niyang manukan sa kanilang baryo, kung kaya't madali na lamang itong mapuntahan nila kung kinakailangan. Hindi na niya noon naramdaman ang mga pasa sa katawan dulot ng labanan nung nakarang gabi, sa kadahilanang tuluyan ang nawala ang mga ito. Sa pag-ikot nila sa baryo, naging maayos naman ang lahat. Wala na silang nakikitang mga taong gumagala sa paligid dahil takot ito sa mga nilalang na gumagala tuwing gabi. Nang akmang papawi na noon sila Noli, bigla silang napatigil sa kanilang paglalakad nang makarinig sila ng mahinang pagsisigaw ng matandang babae sa isang bahay sa kanilang dinaraanan.
Animoy naghihirap ito.